atin na balita. Usapan mo mga salita at gagawin ang mga bagay na kanyang inutos. Ang ganda po ng Bible study natin mga kapatid about faith. At noong nakarang content po rito ay yung po pinag-aralin din po natin, yung faith alone na na-misuse nila at pinagtitibatihan na hanggang ngayon hindi nila nasa-settle. Pero kung tingnan natin sa context ng Bible, kung ganun tayo mag-aral na kinukuha natin yung konteksto ng sumulat, madali po natin maunawan at maiwasan yung pag-away-away na kumbaga sa na-defeat na o na-forfeit na yung purpose why God created His revealed works. No? So ngayong araw ay related po ito sa topic na akin dinala sa inyo kasi nagsabi ko sa akin si Sister nalimutan ang pangalan niya, kasama ni Brother Darwin, kung may karugtong pa na yung nilesson ko nung nakaraan. So, malamang ito po isang karugtong at hindi ito bago kay Brother Sandra, I think, lesson ko ito sa akin, nandun siya ng panahon na. Ito po may kinalaman mga kapatid sa lesson na, do demons and Satan have faith? Tingnan po natin kung ano yung ma-discover natin sa aralin ito mga kapatid. Kasi may mga puntos ako nakita dito na mapakuha natin ng lesson po. So yun po ang ating talakayin sa umaga ito. Sa ating po introduction, maraming tao ang nagsasabing naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako kay Jesus. Ang aralin ito ay sagot sa isang mahalagang tanong sa teolohiya kung ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos ayon sa James 2:19. Nangangahulugan ba ito na mayroon silang pananampalataya? At kung meron, bakit hindi sila nalilipas? Ito po yung ating bigyan ng pansin ngayon sa araw na ito. Kung ano po ang masasabi ng Biblia tungkol po sa araw nito. Ang teksto na pag-aaral natin, yung James 2:19. Ikaw ay sumampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginawa. Ang mga demonyo man ay nagsampalataya at nagsisi Panginoon. Ang key idea po natin dito ay ang mga demonyo ay naniniwala, ngunit nanginginig. Kakaiba yung paniniwala nila mga kapatid. Tayo lahat dito, pag tinanong ko kayo, meron ba kayong faith? Sabi namin, meron. Pero ako nanginginig din eh. Kaso hindi. Tulad ng nanginginig ko sa lamig ng aircon. Sobrang talaga ang lamig ng aircon dito mga kapatid. Kaya may pananampalataya ako at nanginginig din. Ngunit hindi po ito tungkol dun sa ating no? So nanginginig sila. Ang kanilang pananampalataya ay nanginginig. Ano po? Ano ang kahulugan ng naniniwala? Para po makita natin ang buong idea nito. Ang salitang Greek na ginamit dito sa James 2:19 ay pisteo, na ang ibig sabihin Buti na ay pinapasok sa number pa, wala, no? kilalanin bilang totoo, Kasi hindi na to magkaroon pinapapasok ng na eh. conviction. Pareho ba ang belief ng demonyo sa faith na nagliligtas? So dito kasi mga kapatid, makita natin yung diferensya eh. Mamaya makita natin at masiyasat natin kung sino ba yung mga tao nagsasabing sila may faith, kung saan aakma doon sa pag-aralan natin na, sabi pa nga ng title natin, faith alone, salvation is by faith alone. Diba yun yung missions? It is kasi yan eh. Kumbaga sa it is an extreme conclusion. Alam niyo, minsan ang pinag-umpisa ng pag-aaway tungkol po sa reliyon ay yung kung hindi naman doon sa extreme na conclusion, doon sa nilalagay nilang assumption. Yun po nag-uumpisa yun. Marami pong doktrina ng ating nararanasan, lalo na ngayon sa social media, sa source ng knowledge. Marami tayong makikita kahit saan-saan may ganyan eh. At yung karamihan na pinag-aawayan nila, yung mga assumption na pinaglalagay ng iba sa Biblia na hindi naman nakasulat ng explicit, kung sabi nila, yung direct ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang nangyari, dami nagtatalo kasi marami silang assumption. Ganon din sa ating politiko dahil sa insertion, nag-aaway din sila. So, ganun din po nangyari sa Biblia. Ano kung tingnan natin? So, tingnan natin po yung pareho ba ang belief ng demonyo sa faith na nagliligtas. So, nakaraan, nakikita natin yung faith alone na sinasabi natin. Hindi yung faith alone na sinasabi ng mga Calvinist. Diba? Na-lecture sa inyo ni Brother Darwin nyo, no? Mahaba yung ginawa niyang, napanood sa YouTube yun, ginawa niyang effort o time para po may paliwanag sa atin ng maayos. Mag-research po siya patungkol po sa ano. Although nasa kabuuan ng Calvinism, hindi naman nila ninineglect yung freedom. Yun nga lang yung kanilang conclusion is very extreme. Na kinunclude ng iba na kahit magtaas ka na lang ng kamay, ligtas ka na. Yun po yung pinakadelikado doon. Pero the word faith alone, by definition of James as a living faith and Paul as a saving faith,
It can stand alone to save you. Pero iba yung definition ng mga Calvinist na extreme na nagsabi doon sa pinag-aralan natin ng faith na sinasabi ni James at yung faith na sinasabi ni Pablo. Ang faith alone na sinasabi doon ni James, makikita natin dito mamaya, makompare natin kung ano yun. So dito na, patuloy po tayo mga kapatid. Sino ang mga demonyo? So alam naman natin mga kapatid na mga demonyo ay mga fallen angels, mga espiritong sumunod sa rebellion laban sa Diyos. Nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas. So yun po yung ating nakikita definition base po doon sa ating mga pag-aaral. So yan ang naisip natin. Huwag natin isipin yung yung sinasabing may kaharian na nag-ahari si Satanas. Yaman nyo natin. Tulong muna tayo. Dito tayo mag-lesson kung ano mga paninong mga demonyo ito na sinasabi sa James ay meron silang pananampalataya. Sa Matthew 25:41, sa Revelation 12:9 at 2 Peter 2:4, yun po ating mga references nitong mga definition natin mga demonyo. Sa Matthew 24:5, ang sabi dito, kung magkagayon sasabihin naman niya sa nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pa sa apoy na walang hanggan na inihanda ng Diablo at sa kanyang mga anghel. So ang Diablo po, Satanas ay meron siyang mga anghel. Sa Revelation 12:9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya ay inagis sa lupa at ang kanyang mga anghel at inihagis na kasama niya. Sa 2 Peter, sapagkat kung ng Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na nagkasala, ang mga yaon, kundi sila ay binulit sa impyerno at ikinulong sa hukay ng kadiliman o pangilaan sa paghuhukom. So, take note that verse 2 Peter 2:4, nakalaan sila saan? Sa hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Mukhang ito at ang reason mamaya kung bakit sila nanginginig. Tingnan po natin, ano? So, patuloy po tayo, mga kapatid. Ito, ano ang alam ng demonyo tungkol kay Jesus? Well, aralin natin po bakit, para makarelate natin doon sa definition natin kanina ng tinatawag nating belief. Sabi niya dito, sa Mark 1:24, sabi ng mga demon, sabi niya, anong pakialam namin sa iyo, Jesus? Ikaw na Nazareno, naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Notice, kilala nila si Jesus. Yung mga demonyo, kilala nila si Jesus ang sinabi, you are the Holy One of God. So kita nyo, kilala nila. Kilala nila. Ang banal sa Greek word ay hagios, na ang ibig sabihin, hiwalay, dalisay, at nakatalaga sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng banal ng Diyos. At si Kristo, ganyan yun. Yun yung description niya. Itinilaga siya, hiniwalay siya, dalisay, di ba? Walang dungis, at nakatalaga sa Diyos sa isang misyon, mga kapatid. Kaya kapag sinabing banal ng Diyos, ay ibig sabihin, siya ay galing sa Diyos. Siya ay itinilaga ng Diyos para siyang banal na misyon. Siya ay walang kasalanan at ganap na dalisay. So yun po yung ibig sabihin ng Holy One. At alam ng demonyo. Ay yung testimony, word for word yung sinabi yan, ha? Hindi yun assumption ng demonyo. Baka ikaw yung ganito, baka ikaw yung ganito. Sigurado siya na ikaw ang banal ng Diyos. Yung sabi ng demonyo doon. Siya ang natatanging taong itinalaga at pinadala ng Diyos tumutukoy kay Jesus bilang Mesiyas. So yun, kilala lang. Yun, kilala siya ng mga demonyo. Bakit sila nanginginig? Tanong natin, bakit sila nanginginig? Sa Greek word, ang word na panginginig ay prizo. Ibig sabihin, manginig sa takot, matinding pangamba, dahilan alam nila ang darating na paghuhukom. Kaya ang panginig ko pala kanina, hindi pala sa takot yun. Sa sobrang lamig talaga ng air. So dahil alam nila ang darating na paghuhukom, sabi sa Matthew 8:29, at narito sila, nagsisigaw ng nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos. Take note, kanina, banal ng Diyos. Dito ano sabi? Ikaw na anak ng Diyos, naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan. Tingnan niyo mga kapatid, pagdating po sa kaalaman, matindi itong mga demonyong ito. Alam na alam niya. Di ba si Satanas nga nagkukot? As it is written. Di ba? Nasusulat. Pero binanatan din siya ni Kristo, nasusulat din. Diba? So kung nakita niyo mga kapatid, kanina, banal ng Diyos. Ngayon, pinaliwanag, luminaw pa ng luminaw. Tinawag na siyang anak ng Diyos. Sabi dito ng
Kausap din ng mga demons din. Tingnan natin kung ano pang susunod. Alam ba ni Satanas ang Diyos? So doon, demons pa lang pinag-usapan natin. Yan. Alam ba ni Satanas ang Diyos? Sa kwento ni Job, sa Book of Job 1 and 2, nakikipag-usap si Satanas sa Diyos, di ba? Nakikipag-usap siya. Kinikilala niya ang otoridad ng Diyos. Bakit niya kinikilala ang otoridad ng Diyos? Siyempre, nagpaalam kasi. Sabi niya, kaya lang naman faithful sa si Job eh. Pinagpaalam mo eh. Sabi ng Diyos, sige, bigay ko siya sa'yo. Pero huwag mo nga kunin ang kanyang buhay. Pero ano nangyari kayo? Nagtumalikod ba si Job? Hindi eh. Nakita natin kung paano niya pinaglaban ang kanyang pananampalataya. Kaya kinikilala ni Satanas ang otoridad ng Diyos. Magpaalam eh. Humingi pa siya ng pahintulot. Eh kung si Satanas hindi niya kilala ang Diyos, paano siya makahingi ng pahintulot? Diba? Paano siya pag-usap siya eh. Diba? Alam nga naman na he's talking to strangers. Diba? Alam ni Satanas kung sino ang Diyos. Alam niya yun. Sigurado tayo doon. Walang duda. Ano ang problema ng mga demonyo? Problema sila eh. Hindi kakulangan ang kaalaman. Nakita natin kung paano nila kinilala si Jesus at paano din kinilala ni Satanas ang authority ng Diyos. Yung sa istorya ni Job. Hindi sila sa kakulangan ng kaalaman eh. Ang problema nila ay rebellion. Iyon ang problema ni Satanas. Rebellion. Na sa pamamagitan ng pagdaya niya kay Eva, pati tao sumama. Notice nyo? Nasabi ng Diyos, kainin mo dapat ito eh. Hindi ito eh. Pero anong kinain nila? Sinuway nila ang Diyos eh. Actually, ang kanilang kasalanan, it's not for the eating of the fruit, but for rebellion against God's command. Diba? Ganun ang kanilang kasalanan. Rebellion. Kasi sinunod nila ang Satanas. Rather than sumunod dun sa Diyos na sinasabi ng may pag-asa sila ng buhay na walang hanggan. Sa Jude 1:6, ang sabi ay, at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan at iningatan niya sa tanikalang walang hanggan sa pagbubukom sa dakilang araw. So kita nyo, naka-reserve ang mga demonyo sa tinatawag nating pagbubukom pagdating ng dakilang araw. So pero pagdating po sa knowledge, wala kang masabi sa kanila. He knows everything about God, about the Messiah, and everything the judgment, alam nila. Walang na ano sa kanila, walang natago sa kanila. Ano ang saving faith? Kasi tingnan natin para makita natin, no? Kasi kita natin kanina may mga demonyo eh, pero kita natin kung may ligtas pa sila o hindi. Ang saving faith po, ang tunay na pananampalataya ay may tatlong bahagi. Knowledge, kaalaman, assent o pagsasang-ayon, trust, pagtitiwala, yung sinasabi ni Padre Sanbar kanila, na hindi natinag si Abraham dahil sa pagtitiwala niya sa Diyos ay may kasamang pagsuko. Kasi kung nagtiwala ka lang, hindi ka naman sumusuko sa Diyos, ay sa edad mo na yan, ayoko na. Kahit sabihin pa natin ng panahon nila, no, mahaba yung taon. Pero I think the normal cycle is still the same. Diba? Kasi nakita naman doon, sinabi naman sa Genesis na nabaog si Sarah. Baog na at wala na siyang alaw. Sinabi natin, no? So kung titingnan natin, nandun pa rin yung cycle intact. Although ng tao, mahaba sila ng 960 cm sila eh. Si Abraham, 930. Kaya imposible yung tatlo Hindi lang ko ang hinanap nila. naiinubang sa Diba? sugar. Makita natin. Hindi. Sa Romans 10:9 Hindi ako to nag-check. 10, ganito nakasulat. Ano na, 1 week na. Sapagkat kung ipinahayag mo ang iyong bibig Wala akong si Jesus nararamdaman. na Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng mga guli Tao sa mga na ko. patay, Hindi ko ay magaligtas ka. Sa 10. Sapagkat ang taong nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpahayag sa ikaliligtas. So take note mga kapatid ng verse 1. Sabi diyan, sapagkat kung ipinahayag mo ang iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, sumampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng mga guli sa mga patay, ay maliligtas ka. Sabi, pinuputo nila kagad. Yung mga extremist doon sa faith alone, pinuputol nila yan. Hindi nila tinutuloy yung G's. Sabi doon, sapagkat ang taong nanampalataya, na mention niya sa number 9, sumampalataya, sa puso, sa ikatutuwid, ay ano? Ginagawa sa pamamagitan ng bibig
ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Biro mo, mayroon palang kasamang pagsunod. Yan ang saving faith na sinasabi ni Pablo. Kaya pag sinabi ni Pablo, have faith in Jesus Christ and you will be saved. Alam yun. Pero yan ang ipaliwanag ni Pablo. Yan ang kanyang definition ng faith alone na sinasabi niya. Yung sa kay James naman, yung saved, ang living faith, yun yung isinasabuhay. Hindi yung faith na patay. Diba? Eto, ilagay natin yung, ilagay ko na lahat sa para isa-isa na lang natin. Nagkalukulo-kulo yung ating rin. Demon's faith versus disciples' faith. Sa demonyo, may knowledge, may belief, walang submission. Diba gano'n kanina nangyari? Sa disciples naman, may knowledge, may belief, may surrender kay Kristo. May pagkakaiba. Pero para yung faith yun. The same faith ang ginamit sa James na word at yung ginagamit nila na faith na support na pareho. Pero mayroon yung tinatawag na pagkakaiba. Mayroong elements yun. Ang problema si demonyo ay wala siyang submission. Pero yung belief ng mga disciples, nandun yung total surrender, nandun yung pagbabago, nandun yung pagsunod sa tinatawag na mga utos ng Panginoon na dapat mong sundin sa iyong ikaligtas. Layunin ng message ni Santiago, mga kapatid, ay pinapakita niya na ang faith na walang bunga ay walang pagbabago, walang pagsunod, at katulad lamang ng paniniwala ng mga demonyo. Diba? Notice mga kapatid, kanina sabi nila kilala nila si Kristo. Diba? Pero take note yung mga pariseo, mga Saduceo na kanilang anak. Diba? Ano nangyayari sa kanila? Diba, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Misaya. Evaluate mo yung faith ng mga tao na yun sa panahon. Yung mga tao nagpapako kay Kristo, ikumpara mo sa mga faith ng demonyo. Mas malalim ang kaalaman ng mga demonyo sa kanila. Biruin mo, sabi ng demonyo, siya ay banal ng Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Ano sabi ng mga pariseo? Hindi siya kinonsider na anak ng Diyos eh. Kaya kung titignan mo, yung taong hindi kumilala kay Kristo bilang Misaya at hindi pa sumunod, kung masahol pa ata kayo sa demonyo, no? Masakit na katotohanan to, mga kapatid. At yung taong hindi sumunod, mga kapatid, sabi doon, ang tunay na kahit na nakapagliligtas ay sumusunod. Ay yung iba nag-conclude na eh. Ay, maraming paniwala ka sa Diyos. Ay, araw-gabi ay na kami nalalangin eh. Di pa nung Batanggenyo, kunyari, ganun. Ay, ako yung malugod ni mula rito hanggang doon eh. Tapos sabi ng Diyos, repent, be baptized. Ay, ayun po niyan. Sabi ng Diyos, magbago tayo. Ayusin natin ang ating puso. Hindi kontento lang dito, may faith na ako. Gusto ng ulo mo, faith alone na eh. Ito yung mga kapatid. Pero sa definition na ito, bago sumasakto ko sa Sabi mo, pag-gas na birthday mo, kaya bayad sa pananampalataya na yun, mga kapatid. Kasi ang problema lang din mo, hindi knowledge. Pagdating sa kaalaman, alam pa nila, kilala pa nila kasi Kaya natin panahon ni Kristo. mag-share mo na ano, para wala silang masabi Diba? pa. Pero dito mga kapatid, nakita natin ng maliwanag kung anong klaseng pananampalataya. Conclusion, ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos, kinikilala si Kristo, natatakot sa paghuhukom. Medyo naano ko yung mali yung sakto dito. Ngunit wala silang panampalatayang nagliligtas. Naniniwala sila sa Diyos as in acceptance. Kinikilala nila si Kristo. Diba ganon? Pero yung mga pariseo, naniniwala sa Diyos, di ba? Pero hindi kinikilala si Kristo. Natatakot sa paghuhukom. Pareho din sila natatakot sa paghuhukom eh. Di ba yung mga pariseo? Ngunit wala silang pananampalataya na nagliligtas. Bakit? Kulang eh. Wala silang pagsunod. Kaya marami ngayon sa ating mga panahon, mga kapatid, na ina-highlight lang, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Diba? Tapos sabi niya, pag ikay nasa kamay na ng aking ama, hindi ka na mawawala sa kanyang mga kamay at walang makakakuha sa iyo. So pag binasa mo yung taas na, pinataas mo yung verse 10:27 ng John to 28. Ang sabi niya sa 27, sila na nakikinig ng aking salita. Tapos sa 28, walang makakatanggal sa kanila sa kamay ng aking ama. Bakit nakikinig sila sa taas lang eh? Kaso lang ginagawa, hindi binabasa ng buo.
Parang ganito rin, sabi ng nakausap ko, DW ata yun, sabi niya, pag kayo naniniwala lang kay Kristo, sabi sa Corinto, kayo ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Kaya maniwala kayo kay Kuba. Inasang ganun. Kaya dapat maniwala kayo kay Jehovah. Kasi pag naniniwala kayo kay Kristo, nakasulat yun ha, 15, hindi ko lang yung versikulo na, totoo yun, na pag tayo naniniwala kay Kristo, tayo ang pinakakawawang tao sa mundo. Pero susunod ang siya, kung si Kristo hindi nabuhay na magbuli sa mga patay. Ang kaso, si Kristo, susunod na verse, nabuhay sa mga patay. Kaya ang ating paniniwala, hindi tayo kawawa. Pinutol na naman nila eh. Nasabi, pagsabi doon ay, pag kayo naniwala, if in this life alone, you only have faith in Christ, you are of all of men miserable. Of all men, most miserable, sabi. Pero sabi doon sa pangalawa, makikita niyo siguro kay Brother Bolt, ma-mention niyo sa 15 na siya, di ba, sa Corinto. Sabi na, but si Kristo ay naman nabuhay sa mga patay. Kaya ang ating pananampalataya, may pag-asa tayo eh. Kaya hindi tayo kawawa. Di ba? Kawawa ating mga naniniwala kay sinasabi nilang gano'n. Di ba? So walang pananampalatayang hindi nagliligtas. Ang saving faith ay pagsuko, pagsunod, pagtitiwala kay Kristo. Yun yung yung paniniwala niya. Kaya pag sumuko ka, susunod ka. Alam mo na sumuko ka, hindi ka susunod. Di ba? Tingnan mo si Bato. Ayaw sumunod. Ayaw sumuko. Di ba tumakbo? Tumakbo at nagtago. Ganun nangyayari mga kapatid kung tayo po ay sumunod. Pagtatago tayo sa Diyos, hindi rin tayo makaligtas, di ba? Sabi nga naman, saya na kasumot, nandun, apat ka pa rin ng Diyos, di ba? So, mahirap mga kapatid pag yan, hindi po natin ganap. Kaya tingnan mo, nakamanhan siya ngayon. Ang mga demonyo ay hindi ateista. Naniwala kayo nito? Hindi pala atheist ang demonyo. Ano ba ibig sabihin ng atheist? O hindi naniniwala sa Diyos eh. Eh, demonyo kanina, di ba nakita natin naniniwala sa Diyos? Biro mo, demonyo pala hindi atheist. Kaya tama sabi ng Biblia, yung tao naniniwala sa Diyos, ulul. Sabi sa Psalms. Di ba? Eh, tingnan mo ako. Ang demonyo nga, hindi atheist eh. Tapos ikaw atheist. Di ba? Naniniwala sila sa Diyos, kilala nila si Jesus bilang banal ng Diyos ayon sa Luke 4:34. At ayon sa epistle ni James 2:19, nanginginig pa sila sa takot. Binuwin mo yun mga kapatid. Yan tuloy, naisip tuloy ng isang kumparative, mas masakot pa pala yung mga atheist, no? Kung totoo siya. Ganun ang lumabas eh. Hindi ko man sabihin, pero ganun ang lumabas. Diba? Namimot pati hindi pa sa atheista eh. Yung agnostic. Kasi pati existence niya, duda siya. Di ba ang theist naniniwala sa Diyos? Ang atheist hindi naniniwala sa Diyos. Yung agnostic, lahat nun hindi paniniwalaan. Lahat daw hindi mo pwedeng patunayan. Kaya pag tinanong mo siya, naniniwala ka ba sa sarili mo? I'm not sure. Sasagutin sa'yo, hindi ko ma-prove. Hindi ko duda ako. Ganun naman masagot ng mga yun. Marami yan sa TikTok eh. Mga agnostic, mga agnostic nagla-live. Tanungin mo, magla-live siya, mag-chat ka doon, tanungin mo. Pati sarili nun, pinagdududahan, hindi na ma-prove ang sarili niya. Agnostic eh. Matindi yun mga kapatid. Pero nakita natin no, ang Biblia, the accuracy of the Bible. Makita natin no, sa atin lang mga daliri eh. Ay, wala kaya na walang matalinong Diyos na nagdisenyo ng daliri mo? Sino sa atin dito ang daliri pantay? Meron? Lahat ng length ng daliri natin pantay, meron ba dito? Pinanganak na gano'n? Kung meron, pulitin mo nga 25 sa sahig kung mapulot mo. Hindi mo mapulot yung pagpantay ang daliri mo. Kung gusto yung namin sinasabi, dugtungan mo dito, dugtungan mo yan. Dugtungan mo lahat, dugtungan mo. Ito, subukan mo punin yung 25 kaya piso. Hindi mo maano eh. Di ba? Kaya dito, ito lang, kalingkingan lang eh. Kahit may kuko. Magkano gamit na, simple lang yan. Pag naganda naman, pwede mo lang gamitin eh. Di ba? Paano kaya pag binaligtad yung paa, ang daliri ng paa mo, baligtad sa kamay mo? Paano kayo makakatayo ng maayos? O di ba? Ang yung tenga, wala sa kilikili. Paano naman nangyari kung ang kamay mo nasa kilikili? Di pag tinawag kaya, tinawag ka ni Sister Gina, nakagano ka. Sasagot ka, itataas mo muna, ano yan? Para marinig ka, di ba?
Kasi nakaano dito eh. O, di ba? Eh, kung yung mata mo sa puwitan mo, paano ka lumakad? Doon pa lang mga kapatid, maniwala ka lang naman Diyos eh. Ibang pati sa mga ito, bakit hindi ko sila niwala sa Diyos? Sa ating, kahit tanggalin mo muna ng Biblia, wala tayong Biblia ang pagbasihan. Yung katawan mo lang. Ma-prove mo na mayroong intelihente na nagdisenyo sa'yo. Di ba? Kita mo yung, bakit may gallbladder? Yung iba siguro maglusupo. Pag tinanggal pala ang gallbladder natin, may mabubuhay din pala tayo. Ba't may tayo pa tayong gallbladder? Si Mrs. pala ng gallbladder eh. Yung pala, sagot din pala yun sa mga suwail eh. Kain ng kontra. So, di ba? Eh, nagkaroon ng ano. Kaya pag tinanggal, yung buhay ka pa rin. Kaya nung disiplinado ka na kayo, hindi ka na pwede kumain ng mabilis. Kaya may panso ka. Di ba? Kasi pag kumain ka ng todo, pag may bile ka, talagang ano yun, bubuga ng akdo yun para matunaw yung kinain mo. Yung pala mga kapatid, makita mo na yung intelihenteng mataas na being sa'yo na naglalang sa'yo eh. Sa ganung sistema, sa katawan mo lang. Di ba? Eh, kung tao lang ang kilay, tinatanggal ko yung kilay eh. Eh, pero pinawisan ka, di sumuot dito yan. Tapos ito, ang ilong natin, hindi nakatanga. Pag pareho tayo nakatanga ang ilong, nakabaligtad, sasabihin ko pa ba sa'yo, pangit ka? Bakit na rin? Hindi pareho naman kayo tsura eh. O, sabihin ko ba, baligtad yung ilong, kasi baligtad din eh. Hindi na, lahat yung maganda pa rin sa tingin mo kasi pareho kayo ng ilong eh. Ganun hindi siya nakatunga nga eh. Eh, yung reason nun, pag kayo naulanan at wala kayong payong, wala parang lunod na kayo. Tapos sabihin mo walang Diyos. Diba mga demonyo naniniwala. Pero anong nangyari sa paniniwala niya? Problema na rebelde eh. Rebellion talaga eh. Kaya hindi sila naliligtas. So, di ba? May nakita na ba tayong demonyo na nag-repent? Sa Bible? Wala eh. Tao siguro na naposes ng demonyo, nag-repent kasi umalis ng demonyo. Baka meron nun. Di ba? So yun po nangyari. Ngunit kahit ganon, hindi sila naliligtas. Kahit may pananampalataya sila, ngunit mayroon silang kulang na imbis na sumunod, pinili nila ang rebellion. Kaya ganun na nangyayari sa kanila. Ang pananampalataya ba natin ay tulad lamang ng paniniwala ng mga demonyo? Tanong natin sa lesson na ito. Sana, alam ko na sa YouTube mo ito. Alam ko dito sa atin, hindi naman tayo kasali na, pero for the sake of other people na makarinig sa ating sa YouTube channel natin, nakitanong natin sa kanila. Baka mamaya, kaya sa atin din, siya sa atin natin ang ating mga sarili. Sumusunod ba ka talaga ako ng taimtiman sa Diyos? Eh baka matulad tayo dito, mga kapatid. Kung tayo umalis, tayo umiwas sa Diyos, rebelde tayo, lalabas dito tayo pabagsak. Lahat tayo, pag tayo rebelde sa Diyos, babagsak tayo sa ganitong pananampalataya. At alam natin ng kanyang-ganyang klaseng pananampalataya ay hindi magdala sa atin sa kaligtasan. Oo, ito ba ay pananampalatayang tunay na sumunod kay Kristo? So yun, dalawang yun. Compare natin kung saan tayo. Kung dito tayo mga kapatid, maganda. Kung ano man ang, kasi pag dito tayo, magsangayon tayo dito. Ibig sabihin ng mga kapatid, nandun sa atin ang desire to change. Nandun ang desire natin na kahit mahirap ang buhay Kristiyano, ang buhay Kristiyano, hindi yan eh. Hindi ito umiga sa bed of roses eh. Sabi nga ni Father Sanmar, hindi lang tayo yung estado sa buhay. May pagsubok. May importante yung pananampalataya. Dito, huwag tayo masyadong maniwala sa mga sinasabing prosperity gospel. Na pag sumunod ka daw kay Kristo, yayaman ka. 6 na buwan na nabihirap pa rin eh. Hindi pala totoo, alis na nga ako. Diba? Sabi ng Diyos, pag ako ay iyong susundin, pagpalain ko ang iyong mga desire ng iyong puso. Nileson natin ni Father Rabel sa Israel. Diba? Ano yung mga kapatid? Ang accumulation of tinatawag natin yaman sa mundo. We have all the capabilities eh. Opportunities meron yan. Yung nga lang, pag ikay na biktima ng dalawang capital letter G and letter L, malamang naghihirap ka materially. Ano yung letter G? Yung tinatawag na greed. Yung kasakiman. Yun yung reason ng kahirapan eh. Tingnan mo, may mga bagong ngayon ng mga buhaya. Bagong breed. Nandun sa, iwan ko lang sa Davao ba yun? O AI lang nun? Inagisa ng live na manok, hindi pinansin. Inagisa ng carning press, hindi pinansin eh. Pero nang ginagisa ng baleta, yung stones sa tubig, kung napang sumalot.
Biruin mo yun, dahil sa kasakiman, sino nga yung nagsasuffer? Yung mga ultimong taxpayer na nagpasweldo sa kanila. Ako, hindi ako may sa politika, kaso lang minsan nakita natin, no, pag narinig natin sa salita ng Diyos, ang layo, mga kapatid. Napakalayo pag tinignan natin ang gobyerno ni Kristo ang mamuno, ba? Di ba? So, pag nandun tayo, mga kapatid, dyan, nakikita natin na tayo po ay maging masigasig sa pagbabago ng ating sarili. Sapagkat sa huli, ang pananampalatayang nagliligtas ay hindi lamang nakakilala kay Kristo. Ito ay sumusunod kay Kristo bilang Panginoon. Yung pinaka-importante rin, mga kapatid. Yun pa, mga kapatid, na kailang beses ka na lumuhod sa altar, wala pabalik doon kay Kristo, wala din niyang merito. Diba? Ngayon siya tawag natin human righteousness, sabi nga ni Isaiah ay katulad lang din niya ng mga maruruming basahan sa kanyang harapan. Pero kung yung righteousness natin ay bunga ng tunay na pananampalataya po natin, masarap na samyo yan. Kung baga sa yan eh, masarap pa sa litsong baka yun, sa harapan ng Diyos. Mahalimuyak na samyo yun, mga kapatid. Blessed Sunday to all. So sana ay ito ay nakabigyan ng munting kaalaman o encouragement sa atin na dapat natin pangalagaan ang ating pananampalataya sa Diyos sapagkat napaka-importante yan. Kaya pagkadating doon sa usapan mga alon-alon, depende yan sa pagpaliwanag mo. Because a faith na nasa Biblia, the saving faith, that alone can save you. Pero ano yun? Yun ang tanong. How do you define it and what is it? Kasi kung katulad yun ng faith na dinefine sa mga demonyo, ay hindi na makakita. Pero kung yun ay faith na sinasamahan mo ng pagbabago ng puso, lahat po tayo lahat po tayo vulnerable sa kasalanan. Ngunit pasalamat tayo na ang Diyos ay patuloy na kumakalinga sa atin. Wala po tayong kakayahanan intindihin lahat ng kanyang salita. Hindi po natin kayang intindihin po lahat yun. But by His mercy, patungkol po sa buhay na ito, yung buhay mga kapatid na binigay ng Diyos na instruction na magdala sa atin sa kaligtasan, ang Biblia po kumpleto. May mga bagay man na malabo, hayaan mo na yan. Kasi nga kaya nga malabo yan, yan sabi ng Biblia, huwag mo nang alam, nilabo na nga niya eh. Kaya iba pinipilit pa nililinaw. Kaya pag nalinaw nila malabo sa Biblia, yung mga malilinaw naging malabo. Yun po nangyayari. Tulad ditong mga faith na ito. Dahil sa extremities na yun. Yung paggawa mo ng mabuti, lumabo na. Pero maliwanag, gumawa ka ng mabuti. Sabi nga Solomon, maging masaya ka at gumawa ka ng mabuti habang ikay nagbubuka. Ang iba, gumagawa lang ng mabuti, pero hindi naging masaya. Kasi siya lahat yung siya lahat yung nagtutustos ng mga pagastusin sa bahay, mabuti yun, di ba? Di ba? Kaso lang hindi siya nagagalak, siya lang laging magastos eh. So sabi ng Diyos, magalak ka. Sabi ng magalak ka, wag mong may tinutulungan ka na hindi pa nagpa-progress, stigil mo na para matuto. Ganun yun eh. Kung ma-spoil mo lang naman tinutulungan mo, bakit na tumutulong? So dapat tumutulong tayo na ang product dapat ng ating ginagawa sa ikabubuti ng ating ginagawa nito. So muli isang magandang araw at maraming salamat. God bless you.